Sa loob ng mahigit 400 taon, isang pamilya sa Japan ang naghuhubog ng harina ng bigas, beans at asukal na maliliit na nakakain sa mga eskultura. Ang mga matamis na ito ay tinatawag na wagashi, at ang paggawa ng mga ito ay isang tumpak at pinong sining. Ang mga konfeksyoner ay kailangang maging mabilis at ang kanilang mga kamay ay kailangang manatili sa tamang temperatura o sira ang kwarta. Si Kiyoaki Maegawa ang ika-17 henerasyong may-ari ng tindahan ng kanilang pamilya sa Kyoto, kaya't paano nagmula ang napakasarap na sining na ito sa isang delicacy. Iilan lang ang nasiyahan sa isang pambansang dessert. Pumunta kami sa Kyoto sa Japan para alamin kung paano nakatayo pa rin ang mga tradisyonal na matamis na ito. Natuto si Kiyoaki na gumawa ng wagashi mula sa kanyang ama noong siya ay 22 taong gulang. Sa edad na 68, sinasanay niya ang lahat ng manggagawa sa confectionery shop ng pamilya, Kameyaki Kiyonaga. Dalubhasa sila sa Kyogashi, isang uri ng wagashi, ginawa lamang sa sinaunang kabisera ng Japan na Kyoto. Karamihan sa mga recipe ay nagsisimula sa mga simpleng sangkap, tulad ng rice flour, asukal at beans. Pinainit ng mga pastry chef at pinaghalo ang lahat ng ito sa isang paste. Sinasala nila ang i-paste ng mga 5 minuto upang alisin ang anumang mga bukol. Ang wagashi ay may maraming hugis, ngunit mayroong 3 pangunahing uri. Ang namagashi ay malambot at basa. Ang han namagashi ay mula malapot hanggang tuyo. At ang higashi at may mas mahabang buhay ng estante. Dito gumagawa sila ng hugis na magashi, parang krisantemum na bulaklak, simbolo ng taglagas. Ilang patak lang ng dye ang magpapakulay sa kwarta, saka ng kulay ng pink. Ang pagkuha ng perpektong kulay ay mahalaga para sa Kiyoaki. Timing ang lahat. Kailangang i-scalp ng mga pastry chef ang confectionery sa loob ng halos 2 minuto. Kung sila ay gumana ng masyadong mabilis, magmumukhang palpak ang disenyo. Masyadong mabagal at mga matatamis ay sumisipsip ng init ng katawan at hindi magiging maganda. Ang simpleng kahoy na stick na ito na tinatawag na sankakobera ay ang tanging kasangkapan na ginagamit nila sa paglilok ng mga talulot. Kung ang isang linya ay wala sa lugar, kailangan nilang simulan muli ang proseso. Ang chrysanthemum ay isang pambansang simbolo ng Hapon at kumakatawan sa mahabang buhay at pagbabagong lakas. Ang pagbabago ng panahon ng bansa ay humuhubog sa mga matatamis. Ang mga kalabasa ay ginawa lamang sa taglagas at mga cherry blossom sa tagsibol. Kasama si Kiyoaki sa bawat takbang. Madalas niyang sinusunod ang mga lumang recipe at estilo. Ngunit nagdagdag din siya ng mga bagong ideya sa menu. Naghahalo siya ng dilaw at rosas na tina ng pagkain para makalikha ang perpektong kulay kahel. Pagdidisenyo ng bawat piraso ay tungkol sa paggamit ng mga tamang kasangkapan at pamamaraan. Pinapakita sa mga talaan na dinala ng mga sugo ng Hapon ang wagashi-like sweets mula sa China noong ika-7 siglo. Ang asukal ay isang bihirang kalakal at mga aristokrata lamang, at kayang-kaya ng mga mayayaman. Natutunan ng mga ninuno ni Kiyoaki kung paano gumawa ng wagashi mula sa isang pari at binuksan ang kanilang tindahan noong 1617. Isa ito sa 28 na tindahan lamang na napiling magsilbi sa maharlikang pamilya. Inihatid nila ang kanilang mga matamis sa palasyo sa mga kahon. Nilagyan ng mga shell ng inang perlas. Nagsimulang dumating ang Western confectionery sa Japan noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Matapos buksan ng bansa ang mga daungan nito sa kalakalang panlabas. Ang wagashi ay literal na isinalin sa Japanese sweets at ito ang naging terminong ginagamit para magkaiba ang dalawa. Nag-aalok ang Kameya Kiyonaga ng iba't ibang uri ng confectionery bawat panahon. Gumagawa din ang shop ng Yokan, isang uri ng han namagashi.
Ginagawa ng mga confectioner ang base na may pulang adzuki beans, brown sugar at agar, isang gelling agent. Kapag ang lahat ay pinakuluan, ibubuhos nila ito sa isang amag at ihalo sa mga walnuts. Ang pangalan ng yoka na ito ay Chokikage, na isinasalin sa liwanag ng buwan. Ito ay lumalamig ng hindi bababa sa 2 oras bago ito handa ng ihain. Upang ihambing ang mga basa-basa ng dessert, ang tindahan ay gumagawa din ng higashi, ang mga tuyong matamis. Pinindot ng mga manggagawa ang kwarta sa tradisyonal na mga hulma na gawa sa kahoy. Ang isang ito ay sinalis sa good luck sa Japanese. Maliit ang laki ng higashi sweets at may maliliwanag na kulay at mga detalyadong disenyo. Ang wagashi ay may iba't ibang uri ng hugis at estilo. Naiimpluwensyahan ng natatanging kasaysayan at heograpiya ng bawat rehiyon. Ang bawat piraso ay pinangalanan pagkatapos ng isang panahon o isang sanggunian mula sa klasikal na panitikan ng Hapon. Ngunit pagdating sa pagtatamasa ng treat, sinabi ni Kiyoaki na ang pagiging simple ay susi. Pinakilala ng mga monghe ng Zen Buddhist ang mga seremonya ng tsaa sa Japan noong ika-12 siglo. Ang pagsasanay ay naging isang sosyal na pagtitipon para sa mga kaibigan at naging isang ritual na kumakatawan sa pagkakaisa at paggalang. Ang tamis ni wagashi ang naging ultimate dessert upang maglingkod sa mga seremonyang ito, upang makadagdag sa mapait na tsaa. Ngayon, ang wagashi ay ibinebenta sa buong Japan, mula sa mga specialty shop hanggang sa mga department store hanggang sa mga street vendor. Sa kabila ng kompetisyon, ang Kiyoaki ay hindi kailanman pumutol pagdating sa mga materyales at mga pamamaraan ng produksyon. Alam niyang mayroon siyang mahabang kasaysayan na dapat isabuhay. Sinisikap niyang maipasa ang tradisyong ito, ngunit sinasabi na ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-secure ng mga manggagawa.